Hello guys, welcome back again sa ating programang Gaction Mano at sa ating YouTube channel. Miguel shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito po, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at nakikiusap po ako na sana i-share nyo din po itong video ito para po ito malaman ng buong Pilipinas. Okay? Kasi alam ho natin na di umano may mga victims ng AGK at war on drugs. Pero ito din po sila ito din pala ang dinanas nila kay dating Pangulong Duterte. Okay? Hindi po ito hindi po ito gawa-gawa kasi sila mismo ang magsasalita. Okay? Ang grupong ito, ewan ko na lang kung ikaw ay maka-Duterte at matapos mo mapanood ito, siguro kung tunay ang pagmamahal mo sa ating mga kababayan ay talagang mapapaisip ka kung talagang ituloy ko pa ba ang pagiging Duterte ko. Okay? Kaya ito ho, mga ka-action, mga kakamping, nakakadurog ho ng puso itong dinanas ho nila, mga ka-action, mga kakamping. Okay, panoorin po muna natin ito. Ngunit ano ang ginawa ni Duterte? Binumba niya rin ang aming mga komunidad. Inaagawan kami ng lupa at nilalabag ang aming karapatan sa sariling pagpapasya. Mga kasama, sino ang makakalimot ng pinasara ni Duterte ang mga alternatibong paaralan ng lumad sa Mindanao na nakaapekto ng 10,000 kabataang lumad at mga guro? Sino ang makakalimot ng patayin ni Rodrigo Duterte ang kinabukasan ng mga kabataang lumad? Mga kapatid, mga kasama, binuo ang Executive Order number 70 at ang Anti-Terror Law para gamitin iriddag at patahimikin ang mga pambansang minorya at ng mamamayan. Sino ang makakalimot na sa kasagsagan ng pandemya? Minasakit ang isa sa aming mga komunidad at 3 ang patay. Isa dito. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, napanood na po natin ang kanilang dinanas. Okay? Ngayon mga DDS, ngayon nyo po sabihin, kasi kayo ng mga DDS supporters ay sinasabi nyo na mabait, malinis ang Duterte. Paano ho ninyo ma-justify sa amin na malinis at mabait si dating Pangulong Duterte kung may mga ganito tayong napapanood na nagrereklamo tungkol sa kanilang dinanas? Masasabi nyo ba yan na malinis? Baka sabihin nyo naman paninira lang ito. Yun naman talaga ang madalas na mindset ng mga DDS paninira lamang para sa kanila. Hindi nila nararamdaman itong ganitong mga kababayan natin na nagsasabi ng totoo. Para sa kanila, paninira pa rin ito. 'Di ba? Kasi nga, nagiging panatiko ho talaga sila kay dating Pangulong Duterte. Hindi ho sila talaga, parang hindi ko naman nila lahat. Hindi naman natin nila lahat ng DDS. Di ba? Kumbaga, ang ilan sa mga DDS is talagang ayaw nilang pakinggan ang mga ganito kasi feeling nila is paninira lamang. Pero kung tanong lang namin sa inyo, kung baliktarin, kayo sila na nagsasabi ng totoo at walang maniwala sa inyo na totoo naman ang sinasabi nyo. Di ba? Ang sakit naman sa feeling. Di ba? Na kung saan sila ang nagiging biktima, hindi pa sila pinapakinggan. Pero alam ho natin ngayon, sa administrasyon ni Mr. President, ay unti-unti nagliliwanag yung mga madilim noon, nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga ho, itong pagkadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig, yun yung magiging simula ng kanilang pagliliwanag na hinihingi nila ang hustisya. Di ba? Yan po. Sa mga vlogger ay ano ho talaga yung mga vlogger, talagang panatiko ho talaga yan. Kahit anong
ano mo dyan, explain. Hindi po yan makikinig kasi nga, vlogger ho sila eh. Pero dito lang sa mga supporters, mag-isip-isip kayo. Kung talagang totoong bayan ang pinaglalaban nyo, pantay ang tingin nyo, pakinggan nyo po ito at pag-isipan nyo ng mabuti kung tamang landas pa ba ang tinatahak nyo. O, yun lang ho ang ano ko sa inyo, ang mapayo ko po sa inyo, okay? So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.